Kasunod ng digmaang Koreano na sumiklab noong 1950, umunlad ang bansa mula sa isa sa pinakamahirap na bansa sa isa sa mga may pinakamasiglang ekonomiya. Gayunpaman, nag-iwan ng mapangwasak na resulta ang digmaan na nagdulot ng matinding kahirapan at kaguluhan na nagresulta naman ng pagdami ng mga babaeng nagbebenta ng laman para lang masuportahan ang kanilang mga sarilit pamilya. Noong 1960s hanggang 70s, maraming kabataang Koreana ang dinala sa mga club na nasa mga bayan at nayon na nakatayo sa paligid ng mga base ng militar ng US upang magtrabaho at magsilbi sa mga dayuhang sundalo para kumita ng mga dolyares. Hindi maganda ang pagkikitungo sa kanila ng mga sundalong ito, pati na rin ng mga Koreanong tawag sa kanila ay mga Western wives o Western princesses. Ang mga club na to ay nakatayo sa paligid ng mga base ng militar na nasa lungsod, kabilang ang Ujeongbu at Dongdoncheon. Malakas ang mga babaeng nagbebenta ng laman sa mga sundalong dayuhan, na ayon sa ilan ay ang siyang nagbigay batayan para sa ekonomiya ng bansa sa mga panahong yun. Gayunpaman, may isang kaso noong 1990s na may mahalagang papel sa pagdadala ng pagbabago sa loob ng camp town ng militar at may papel din sa unti-unting pagpuksa sa mga babaeng nagbebenta ng laman sa lugar. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ng pagpatay kay Yoon Gomye. Si Yoon Gomye ay hindi ipinanganak sa isang mayamang pamilya, pero mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang dahil sa nag-iisang anak lang siyang babae. Sa kasamaang palad, biglang nagbago ang kanyang buhay nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit. 17 taong gulang pa lang siya noon, pero hindi option ang edukasyon para sa kanya. Umalis siya sa kanila at nagpunta ng lungsod. Nagtrabaho sa pabrika para may mailagay na pagkain sa mesa. Pagkatapos, narinig niya isang araw na maaari siyang kumita ng mas maraming pera sa pagtatrabaho sa mga club sa camp town malapit sa mga base ng militar, kaya't lumipat siya sa lungsod ng Dongdoncheon noong October 1992. 26 years old na siya noong panahon yun. Sa araw, nagtitinda siya ng mga bulaklak at nanglilimos naman sa gabi, pero hindi pa din yun naging sapat para sa pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Kaya't nagsimula siyang magtrabaho sa isa sa mga club na kung tawagin ay Crown Club, kung saan inaalyo niya ang mga dayuhang sundalo at madalas ay nakikipagtalik sa kanila para sa pera. Pero kahit paman, hindi ganon kaganda ang naging buhay ng dalaga. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, siya ay isang matalinong babae at laging tumutulong sa mga taong nangangailangan. Inilarawan siya ng kanyang mga kapitbahay bilang isang mabait at mapagmalasakit na tao na hindi kailanman nanakit o nakagambala sa sinuman. October 28, 1992. Napansin ng landlord ni Yoon na hindi siya pumasok ng trabaho noong araw na yon, na kailan may hindi pa nangyari. Lumapit siya sa bahay para tingnan kung nasa loob ba ang dalaga, bandang 4:30 na yun ng hapon. Tinawag niya to sa may pinto pero walang sumasagot. Nakita niyang hindi nakalak kaya't binuksan niya ang pinto at ang unang niyang napansin ay ang kakaibang amoy. At ang nasaksihan niya noong araw na yon ay isang kagimbal-gimbal na eksenang hinding-hindi niya malilimutan hanggat siya ay nabubuhay. Bago po tayo magpatuloy, isang babala. Ang paglalarawan po ng eksena ay maaaring nakakabahala para sa ilan sa inyo. Kaya kung ipagpapatuloy niyo po ang panunood o pagkikinig, nasa inyo na po ang pagpapasya. Sa loob, natagpuan ng landlord ang wala ng buhay na katawan ng 26 years old na dalagang si Yoon. Nakahiga sa sahig at nababalot ng sariling dugo. Winasak ang mukha ng dalaga gamit ang bote ng coke. Ang sanhi ng pagkamatay ay natukoy kalaunan bilang labis na pagdurugo at pagbagsak ng mga organo. Pero ang talagang ikinagulat niya ay kung gaano kalala at karumal-tumal ang eksena ng pagpatay. Natagpuan niya ang dalagang hubot-hubad at nakabuka ang mga paa. Puno ng pasa ang buong katawan nito at kalahati ng bote ng coke ang ipinasok sa ari ng dalaga. At ang mas lalong nakakagulat, sa resulta ng pagsusuri sa kanyang katawan
May 2 bote pa ng bira ang natagpuan sa loob ng matris ni Yun. Habang halos nasa 10 pulgada naman ng baras ng payong ang ipinasok sa puwet ng dalaga. May mga gamit ng posporo sa loob ng bibig nito at nagkalat ang mga detergent sa katawan ng biktima. Isang maliwanag na pagtatangkang sirain ang mga ebidensya. Nagsanib puwersa naman ang mga pulis ng Yujungbu at ang dibisyon ng pagsisiyasat ng krimen ng dayuhang sundalo ng bansa sa pag-imbestiga ng kaso. Nangalap naman ng impormasyon ang mga detective ng Yujungbu at ayon sa mga saksi na lamang may kasamang dayuhang sundalo si Yun noong gabi bago siya natagpo ang patay. Sinabi nilang lasing na lasing si Yun habang binabagtas ang daan. May humawak at umakay ditong isang dayuhang sundalo pa uwi. Agad namang tiningnan ng mga investigador kung sino ang naturang sundalo. May napakaraming bakas daliring natagpuan sa bote ng coke na ipinasok sa ari ni Yun. Kaya't kung lumabas ang resulta nito, maaaring madali na lang nilang matukoy kung sino ang salarin. October 31, 1992. 3 araw matapos matagpo ang walang awang pinaslang si Yun. Inaresto ng mga pulis ang isang sundalong si Private Kenneth Lee Markel bilang pangunahing suspitsado o pinaghihinalaan sa krimen. Si Markel ay isang 20 years old na medic. Sa panahon ng kanyang pag-aresto, natagpuan din ng mga pulis ang isa niyang damit na may bahid pa ng dugo. At sa resulta, tugma din sa kanya ang mga fingerprints sa boteng ipinasok sa ari ni Yun. Kaya't walang duda na siya nga ang salarin. Kaya lang, dahil sa siya ay isang sundalo ng US, malaki ang problema sa kaso. Sa panahong yun, para mapanatili ang mga dayuhang sundalo sa bansa pagkatapos ng digmaan, lumagda ang gobyerno ng isang kasunduan sa pwersa. Pinoprotektahan ng kasunduang ito ang katayuan at karapatan ng mga sundalong US kaugnay ng pananatili nila sa bansa, kasama ang karapatang gumamit ng mga kampo at mga pasilidad ng militar. Pero ang kasama rin na nagpahirap sa kasong ito at nang maglaon ay nag-udyok sa mga Koreanong maglabas ng mga issue tungkol sa hindi patas na kasunduang ito ay ang sugnay sa kasunduang dapat ipadala ng gobyerno ang mga banyagang sundalong inaresto bilang mga pinaghihinalaan sa krimen sa mga puwersa ng US at na dapat ay nasa loob lang sila ng kampo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ibig sabihin, hindi maaaring dalhin ng mga pulis si Markel sa istasyon para sa pagtatanong sa posibleng kinalaman nito sa krimen hanggang sa matapos ang kaso. Kailangan pang pumunta ng mga investigador sa kampo sakaling may itatanong sila kay Markel at sa loob lang ng limitadong oras habang binabantayan pa ng banyagang opisyal. Galit na galit naman ang mamamayan nang malaman ang tungkol dito sa media, sa puntong ayaw ng magpasakay ng mga taxi sa mga dayuhang sundalo. Nasa 50 NGOs din ang nagsama-sama para bumuo ng pwersa, humihingi ng mas malupit na parusa para sa walang awang pumaslang sa dalagang si Yun. At humihingi din sila ng formal na paghingi ng tawad mula sa mga dayuhang militar para sa karumaltumal na pagpatay sa dalaga. Napuno ang mga kalye ng mga galit na tao at kumalat ang kilosang ito sa buong bansa, kabilang na ang kabisera ng Seoul. Kinasuhan naman si Markel ng pagpatay kay Yun. February 17, 1993. 4 na buwan pagkatapos mamatay ng dalaga, nagsimula ang paglilitis. At pagka April 14 ng parehong taon, si Kenneth Markel ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa paglilitis, ni hindi nagpakita ng anumang pagsisisi si Markel sa biktima. Sa halip na tanggihan na lang ang katotohanang pinatay niya si Yun, sinubukan pa ni Markel sa panahon ng paglilitis na ituon ang sisi sa isa pang sundalong si Jason Lambert. Inamin ni Markel na sinaktan niya nga si Yun, pero ayon sa kanya, hindi siya ang lumapastangan sa katawan ng dalaga. Sinabi ni Markel na nag-aaway sila ni Lambert nung gabing yun nang sinusubukan niyang tulungan si Yun na umuwi dahil sa sobrang kalasingan. Hinarang umano siya ni Lambert dahil sa dati na itong nakipagtalik kay Yun at ngayon ay nagsiselos nang tinulungan niya ang dalaga. Dinala niya umano si Yun sa silid nito nang bigla siyang inatake ni Lambert at syempre kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun umano ang dahilan
bakit may natagpo ang dugoang damit ang mga pulis pag-aresto sa kanya. Sinabi niya na paglabas umano niya ng bahay ni Yun para umuwi, nakita niyang pumasok si Lambert sa silid ng dalaga para makipagtalik. Gayunpaman, hindi din tinanggap ang argumentong ito dahil natagpuan ang kanyang mga fingerprints sa boteng ipinasok sa ari ng dalaga na hindi niya naman kayang maipaliwanag kung bakit. Umapila si Markel at isang buwan bago ang ikalawang paglilitis, binayaran ng dayuhang militar ang pamilya ni Yun ng 71 million won o nasa 3 million pesos sa kasalukuyan. Ipinagpalagay ito ng korte bilang bahagyang pagkalutas ng kaso at ibinaba ang sentensya ni Markel sa habang buhay na pagkakakulong sa 15 taon na lang na pagkakabilanggo. Umapila naman ang prosekusyon pero noong April 29, 1994, pinagtibay ang terminong 15 taong pagkakakulong ni Markel. Pero naghain pa rin ng apilang petisyon si Markel para mapigilan ang paglipat sa kanya. Pero tinanggihan din ang apilang ito at ipinadala siya at nakakulong sa bilangguan ng Shunan. Kahit nakakulong na, hindi pa din umiwas sa gulo si Markel. January 1996, binigyan siya ng karagdagang 8 buwan sa kanyang sentensya para sa pagsira niya sa isang salamin sa wall divider at paggamit ng fire extinguisher laban sa mga tauhan sa kulungan. Palalayain dapat si Markel noong unang bahagi ng 2008, pero pinalaya noong August 14 na may 2 taon at 9 na buwan pang natitira sa kanyang sentensya at kinabukasan ay agad na sumakay ng eroplano pabalik sa kanilang bansa. Nagdulot naman ng mga debate at protesta ang kaso ni Markel noong mga unang bahagi ng 1990s. Pagpapalaki ng kamalayan tungkol sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga armadong puwersa ng dayuhan sa kanilang bansa. At sa pangyayaring ito, nagsimulang magkaroon ng momentum ang isang kilusang pagbabago sa SOFA, ang kasunduang nilagdaan ng dalawang bansa. Binago ito noong 2001. Dito, maaari nang kunin ng mga lokal na pulis ang mga dayuhang pinaghihinalaan sa krimen para sa pagsisiyasat sa sandaling sila'y maaresto. Bukod dito, ang isa pang nakakabahalang aspeto ng kasong ito ay kung paanong ang nakakatakot na katangian ng krimen ng pagkamatay ni Yun ay ginamit bilang kasangkapan ng mga aktivistang aayaw sa mga dayuhang Persa. Malawak ang ipinapakita sa internet ang larawan ng kanyang bangkay. Nabatid din kahit sa mga paaralan ay ipinapakita din ng mga guro ang larawan ni Yun para turuan ang kanilang mga mag-aaral na nakakagulat kung iisipin. Marahil sa isipan ng mga Koreano noong mga panahong yun, ang dalagang si Yun ay walang iba kundi isang babaeng nagbebenta lang ng laman sa mga sundalong dayuhan. Shoutout po kay Miss Charlotte Grace watching from Korea. Shoutout po kay Ma'am Oporto Chasel from Bataan watching from Riyadh, Saudi Arabia. Dahil sa nahihirapan po ako mag-upload ng ibang mga videos ko dito, may isa po akong channel at doon ko po in-upload yung ibang mga nadidimo po dito. Kung gusto nyo pong tingnan, ito po yung isang channel, ililink ko din po ito sa baba. Salamat po talaga sa suporta at God bless po. At gaya ng dati, palagi po nating tandaang mag-ingat lagi at maging mapagmasid sa ating kapaligiran. Dahil ang kapahamakan kong minsan ay nagkukubli lang sa mapanglinlang na katauhan. Ito lang po para sa araw na to. Hanggang sa susunod na kaso, paalam!